Niadtong milabay nga Huwebes, nagsumiti og legal nga sinulat nga pamahayag ang mga abogado ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte didto sa ICC, kundiin ilang gi-question ang jurisdiction niini. Mga pangutana, unsa kaha ang mahimong desisyon niini sa ICC? Ikaduha, kung tugutan kini sa ICC, unsa man ang mahitabo sa kaso batok kang Duterte? Ug ikatulo nga pangutana, nahitabo na ba kini sukad? Tanan atong tukyon karon dinhi sa atong tulumanon. Para sa Storyang Legal, paminaw kang Piskal. Ayong adlaw kaninyong tanan, ako si Piskal J ug welcome sa Legal Weapon. Storyang legal, kauban si Piskal. Sa dili pa kita magsugod, ako ipahibalo nga magbinisaya na lang una ta dinhi sa Legal Weapon. Kay tungod maom gyud na atong istorya sa pagsugod ani atong programa. Pero tungod kay nini hangyo dito sa comment section nga magtinagalog ta, kay para sad makasabot sila, nisugot ta sa ila request apan sa pila nga panahon nga nagtinagalog ta murag nagkandara pa man tag Tagalog, so mobalik na lang ta sa Bisaya. Kay mao man gyud akong inistoryahan gikan pa sa pagkabata na tao ko gud sa Mabulo. Nagdako ko sa English Birama Avenue, Cebu City. Part sa akong kinabuhi. Nagdako sa tadya sa Basak Pardo. Part sa akong kinabuhi. Dito ko nag-eskwela sa law school dito sa Cagayan de Oro. So more than 10 years sa dito sa Cagayan de Oro o more than 2 years sa Camiguins. My whole life, basically, binisaya ako istorya. So maglisod tag tinagalog. Although grabe ako paningkamot nga magtinagalog ato tong mga previous nga mga videos, pero mao ka na lagi makadawata og mga insulto gikan sa mga comments ni mga Tagalog nga murag makamino sa ato, murag bitaw ang ilang pagtuo ang sukod sa pagka-bright sa tao ang pag-istoryag Tagalog. Dili ra ba gyud sukod ang pag-istoryag Tagalog sa pagka-bright sa tao. Kay tungod kung asa ka nagdako, paom gyud mo inistoryahan. So bitaw di man sila makabinisaya. Mas maayo pa ta kay makadanggol-danggol ta. Pero maulagi ka na. Samukan ko ano yung mga manginsulto sa ato, murag makaminos, bitaw nga pagtuo nga bugo ta. Kaya tungkol sa ito inistoryahan, grabe ato paningkamot nga magtinagalog. Pero saon maglisod ta, napay mag-record ta, makabantay ka karon, mag-record ko sa una, kadlaon yun, pag humanag tulog sa bata, alauna, alas dos mo nang duka-duka, wag yoy, kinabuhi ato inistoryahan. Gaduka, maor may panahon nga makarecord ta karon, arang-arang ganin sayog tulog. So naka-record ta, pero kung matulog og alas 12 na, sos Mario Josep, mag-record yun tag kadlawon para lang yun maka-post sa YouTube para maipaambit sa nato atong kaalam. Mauna, mga higala, kana bitaw makamino sa mga Tagalog sa tuwa sila kabalo ang langgam sa ila, gakamangra ang sa ato galupad. Gusto sad nako klarohon, mga higala, nga dili ko DDS, dili sa ko anti-DDS. Ang ako lang, akong ipaambit, akong mga hibalaan sa inyo tungod sa akong experience isip usa ka trial lawyer for more than 23 years. 8 ka tuig niya na isip usa ta ka public prosecutor, pero taud-taon ako nag-resign, 2 years na. Mao na nakabuhatan ni mga video. Mao nang ako ipaambit sa inyo atong kaalam diha sa balaod ug interpretasyon. Ato nang klarohon kay para walay daghan magduda nga DDS o dili ba ta DDS. Wala tay labutan na. Ang ako lang mag-istorya sa balaod o ang interpretasyon sa balaod. Di ko mag-apila-pila ng politika, wam ko'y makuha sa politika. Lastly, mga higala, aduna sa mga nag-comment dito sa atong mga previous nga mga videos nga gisaway ko ngano magsigi ko no konsulti ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Gisaway ko nila ngano magsigi pa ko dating Pangulo. Unsa man na si Duterte, dating Pangulo magita. Mura bitaw naunsa naman ni sawayon. Pero anyway, para di na ta sawayon, tugutin na lang ko nga ako itawag sa iya Duterte. Di na lang ako butang agkuan. Dating presidente, di lang ko magtawag, pati BBM na lang. Di na lang sa ko magpresidente. Ako manggod, isip usa ka public servant sa taas-taas nga panahon. Naanad sa ta mo hatag og respeto sa mga tao nga
naa sa taas nga katungdanan kay naamta sa ubos mo respeto kita sa ila alangan sa lisod sa tawgunan na natog digong moingon sa mga taong hilas ba kini tawhana way respetaro. So kana bitaw nga na murag grabe sa mga komentos. So tugutin lang ko nga mutawag lang ko sa Duterte dila natubot ang titulo ug I hope di ninyo lainon pagsabot na ako'y respetar pero ato na lang buhaton nga para di na ni magsinamok ang mga tig-comment nga DDS gyud ko. Sa mga DDS ay mo galain nga dili ko DDS, dili sa kuan tay DDS. Ang ako ra gyud neutral ko permi. Kay di man ko ganahan magstorya sa balaod nga nay bias. Kana tanan mga higala kay na istorya naman nato atong gusto istorya sa akong mga gibate mga niaging adlaw tungod ani mga tanan nga pagpanaway. So mo proceed na ta sa atong discussion karon. May tungod sa gisumite lagi nga pleading dito sa ICC. Niadtong May 1, 2025, ni sumite ang mga abogado ni Duterte, si Nicholas Kaufman o Dr. Dov Jacobs, og 38 pages nga defense challenge with respect to jurisdiction ngadto sa International Criminal Court. Para sa storyang legal. Dito sa ilang pleading, gipadayag sa depensa nga wala nay basihan ang ICC nga magpadayon sa kaso batok kang Rodrigo Roa Duterte kay tungod wala kini maka-exercise sa ilang jurisdiction sa sakto nga panahon. Para sa storyang legal. Gipadayag sa depensa nga walay legal nga basihan ang ICC nga mopadayon sa kaso batok kang Duterte tungod kay wala nila maipagawas ang otorisasyon para sa investigasyon batok ka Duterte sa panahon nga wa pa mukalas ang Pilipinas sa ICC. Para sa storyang Nabuhat lang ang otorisasyon para sa investigasyon only after the Philippines Para sa storyang legal. withdraw from the ICC. Ang pangutana, unsa ka ang mahitabong hukom sa ICC sa gi-file nga challenge aning depensa. Kung ilang tuhuan ng challenge sa jurisdiction, which is equivalent din sa atong sistema to motion to dismiss, kung i-grant ka na, posible nga mahunong ang proseso batok kang Duterte. Aron masabtan nato ang posibleng mahitabo, atong tan-awon ang kaso ni Pierre Nkurunziza, ang kanhi presidente dito sa Burundi, kontinente sa Africa. Paminaw kang fiskal. Kung diin, ilas ang gi-question ang jurisdiction sa ICC kay sama sa Pilipinas, ni-withdraw sad sila sa ICC. In fact, sila ang pinakauna nga nag-withdraw sa Rome Statute. Sila ang una nga nag-withdraw sa ICC. Pero, despite sa withdrawal sa Burundi, wa gihapon ni padayon lang gihapon ang investigasyon batok kang Nkurunziza. Mao kana ato kanang subayon unsa may nahitabo di adtong kaso batok sa kanhi presidente sa Burundi. Si Pierre Nkurunziza usa ka kanhi presidente sa Burundi. Gamay nga nasud sa Africa. Niadtong 2017, nahimo siyang sentro sa atensyon sa ICC tungod sa iyang halapad nga violation sa human rights batok sa iyang mga constituents. Pinaagi sa violenteng pagpanggukod sa mga nagprotesta batok sa iyang pamuno. Tungod nini, misugod og pag-imbestigar ang ICC batok kang Pierre Nkurunziza. Para sa storyang Apan, legal. samtang kini naa sa stage of preliminary examination, ang Burundi nikalas sa ICC. Pero despite nga pagkalas sa Burundi sa ICC, nagpadayon ang investigasyon batok kang Nkurunziza. Ang pangutana karon, unsa may kalahian sa kaso adto ni Pierre Nkurunziza sa kaso ni Duterte? Para mas dali ninyo masabtan mga higala, napoy gi-prepara nga table of events comparing Burundi to the Philippines. So sa inyo makita diha sa screen, ang Burundi became a state party atong December 1, 2004, while the Philippines became a state party to Rome Statute atong November 1,
2011. Para sa storyang legal, paminaw Ang kang withdrawal piskal. notification sa Burundi nahitabo adtong October 27, 2016. While sa Philippines nahitabo atong March 17, 2018. Ang withdrawal sa Burundi became effective on October 27, 2017. While ang sa Philippines, ang withdrawal became effective on Para sa storyang legal, paminaw March kang piskal. 17, 2019. Pero mao kini ang importante mga igala. Inyo mabantayan sa table diha. Ang authorization sa investigation batok kang Pierre Coroncesa nahitabo adtong October 25, 2017. Para sa storyang legal, Kung inyo nang paminaw bantayan, kang piskal. 2 days lang siya before sa withdrawal. So, klaro kayo. So, wala pa mo epektibo ang ilang withdrawal na ani authorization sa investigation batok kang Coroncesa. Whereas, ang authorization sa investigation batok kang Duterte nahitabo only 2 years after nahimong epektibo ang withdrawal sa Pilipinas sa ICC. So, klaro kayo, makita ninyo adtong September 15, 2021. Para sa storyang legal, So, paminaw mao ka na karon ang gi-question sa mga abogado ni Duterte kay ang ila liging punto lahi man to kang kuan kuno kang Coroncesa, presidente kanhi presidente sa Burundi. Kaysa wa pa mo effective ang ilang withdrawal 2 days before, gidali-dali nila o kuan file sa prosecutor para i-authorize sila sa investigation. So, ang authorization naapas good before withdrawal. 2 days before the withdrawal became effective. Unlike sa kaso ni Duterte, ang authorization gi-allow lang sa ICC 2 years after sa atong withdrawal sa ICC nahimong epektibo. So dako kay na nga kalahian, mao nang gi-question gyud ni Kaufman og ni Jacobs nga wala na jurisdiction kuno ang ICC kay wala pa man ma-authorize, nag-withdraw na. In fact, mga higala, importante gid siguro kining effectivity sa withdrawal kay sa kaso ni Coroncesa kung imong hunaw-naon na nganong gidali-dali man to sa prosecutor pag file ang ilang kuan request dito sa ICC nga i-authorize sila before mo effective ang withdrawal. Nganong gidali-dali magidto nila. Dinhi sa kaso ni Duterte, wala na to nila madali-dali, wala na to nila mahuna-una gani siguro. Ulahin na siguro kayo ang ilang paghuna-una nga ato ni file, pero wala sila magdahom nga mabantayan kini sa mga abogado ni Duterte nga kalahian didto wala pa mo epektibo ang withdrawal na authorization dinhi sa kaso ni Duterte epektibo ng withdrawal 2 years after pa ayha siya gi-authorize ang investigasyon batok ka Duterte. So imong hunaon posible gid siguro nga mapawalang bisa ang kaso para sa storyang legal, batok kan Duterte, pero di ta mag-unaon na ana atong paminawon ang ICC sa ilang desisyon nga mugawas sa mangyapon na di man pwede nila desisyonan ang kuan leading sa depensa. So mao kato mga higala, although sa kang Coroncesa gi-authorize ang investigation, wala madayon ang kaso batok kaniya. Kay tungod sa wala pa siya madakpan, pinaagi sa warrant of arrest nga gi-issue batok kaniya, namatay man siya sa cardiac arrest. Kuan man to nga panahon, COVID, so pasig naigo siya sa COVID niya, nag-cardiac arrest. So mauto si Coroncesa, wala madayon ang kaso batok kaniya, kay tungod namatay man siya. Pero padayon ang investigasyon batok sa mga kauban niya adtong violation sa human rights, kay dili ra man isa ang pailag kaso ng violation of human rights, tanan man
Ang problema lang diya ang pagpangita og ebidensya batok sa mga kauban kang Kuronsesa. Mao gyapon ni kang Duterte nangita gyapon na sila ebidensya batok sa uban niya nga mga kauban, uban nga mga perpetrators. Kay kini sa to sistema good sa balaod. Naanay mga principals dinhi sa atos Pilipinas na principal by induction, kana induction mao na nagsugo ang nagbuhat yun sa krimen. Example katong ilang allegation bato ka Duterte, ang mga pulis mao na sila ang principal by direct participation. So nasa mga accessories ingana man ang sistema sa pambalaod mga igal. So hantod dinhi lang kita kutob og daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Kung nakatabang o nakapahatag kini sa inyo og dugang kasayuran may tungod sa issue sa ICC, hinaot nga inyo usad kini i-share nga video aron mas daghan makabenepisyo sa legal nga kahibalo. Kung naamoy pangutana o reaksyon or dili mo uyon, open ang atong comment section. Basta lang ang atong paghatag og comment na respeto para hapsay ang atong diskusyon. Hinumdumi ng tumong ani nga tulumanon mao ang pagpasabot sa balaod ug ang interpretasyon sa balaod. Ug sa mga wala pa ka-subscribe, ayaw kalimot og subscribe og tap sa notification bell para updated mo sa sunod nga istoryang legal. Kaya ang ato bang sunod istoryahan mao kung unsa inyong buhaton, angay nga buhaton kung naay disgrasya sa dalan. Kay kita ko na ang mga sayop sa mga involved sa mga traffic accidents. Ato i-share sa inyo kung unsa inyong dapat buhaton sa dalan kung ma-involve ka mo sa disgrasya sa atong sunod nga topic. So, again, salamat sa tanan. Ako si Fiscal J. Mao kini ang legal weapon, toryang legal kauban sa piskal. O sama sa naandan, akong ipatukar kaninyo ang akong original na kanta para perme kita magbaon og pasensya.